Amen. Brothers and sisters, naanata karon sa ikatulo nga lesson sa tuang building a healthy church o nga tuang focus the 7 churches in Revelation. Importante kayo nga makita nato ang perspective sa Ginoo. Ako ang ma-appreciate kabalo mo unsa nga ang Ginoo no kasabot siya sa dealing sa matag simbahan. No, makita nato sa 7 churches kung imong studyohan basahon nimo in advance. Makita nimo nga wala gyud simbahan nga perpekto. Mo gina ako ang first manote. Masig unsa kalala nga church gitawag ang uban the dead church. As in, murag wa naman kay mabuhat ana, di naman na simbahan. Pero gitawag gihapon sa Ginoo nga simbahan. Unya naa gihapoy anghel nga gi-consider ang Ginoo anghel messenger nga naka-assign ana nga simbahan kay kung wala na gi-recognize sa Ginoo din na padalag sulat. No? Same po na sa mga bill sa suga. Kung wala ka padalig bill, mahadlok ka. Kaya basig putla na ka. No? Dead church, unsa bay tan-aw sa Ginoo mga imperfections sa simbahan. Ngalan nga gitawag gihapon sila og simbahan. Ngalan nga gipadalaan gihapon sila og letter. Ngalan nga gitagaan sila og warning. Paglaom sa Ginoo, simbahan gihapon sila sa matas Ginoo. Unsay pasabot ana? We cannot judge churches with our own standards. Nga murag wa nay paglaom ang ubang simbahan. Napay paglaom ang mga simbahan. Muna ako ang na-learn sa the 7 churches. Munang nindot siya tan-awon in the perspective of Christ. It will give you hope nga naa pa gyud ay paglaom. Unani nga klase nga simbahan, naa pa gyud ay paglaom. No, nagalaom pa gyud ang Ginoo nga mabag-o. Oh, grabe kayo ang promise sa Ginoo. No, sa 7 churches kay pag ang di ba giingon niya pag dili mo repent, nasa buhaton, makialam gyud ang Ginoo sa mga simbahan. Masig unsa pa hitsura ng simbahan na. Makialam gyud ang Ginoo na gyud sa buhaton. No? So nindot nga to ang tukion, no, ang ikatulo nga simbahan. No, building a healthy church, a lesson from a compromising church. Compromising church. Mo nay brand sa usa ka church dinhi sa Revelation chapter 2 verse 12 to 17. No, the message to the church of Pergamum. Gitawag siya a compromising church. O daghan bayag compromising church. No, karong panahon na. Daghan kaayo, di na mahihap. Labi na pag mega churches na compromising na kaayo, pero it doesn't mean nga dili sila simbahan. Amen? Makita nato nga naay compromise gibuhat ang mga simbahan, naay mga simbahan karon nga mukasal na og LGBT. Compromising church. Naay simbahan nga mo-okay sila og abortion. Compromising church. Oh, pero naagihapoy pakialam ang Ginoo sa ilaha. So naatay paglaom nga hugot ana. No, so ato ang basahon in verse 12. No, Jesus said, "Write this letter to the angel or the messenger of the church in Pergamum. This is the message from the one with the sharp two-edged sword." So ang pasabot ana according sa mga Bible scholars with the sharp two-edged sword, pasabot ana the Lord Jesus is ready to judge the church. No, nangandam na siya. No, unana ang pasabot daw. No, when Jesus said, this is the message from the one with the sharp two-edged sword. Nga naagi siya buhaton, naa siya judgment para sa simbahan. In verse 13, I know that you live in the city where Satan has his throne, yet you have remained loyal to me. No, imperfect na church, pero ang situation sa church, according to Jesus, naa siya natukod sa teritoryo ni Satanas kung asa ang trono ni Satanas. Astig ding simbahanan ni. Kuyaw ning simbahanan ni. Kailan kag natukod siya sa teritoryo ni Satanas? Naa siya sa simud ni Satanas. No, ang trono ni Satanas dito naa sa Pergamum. Pero natukuran jug simbahan, di ka ma-amaze sana igsoon, di sila basta-basta nga church. Imagine na. Ang SOGMC gitukod ang silingan lang nato kay templo ni Satanas. Kastig ana mag-praise and worship, mag-inilugay no? No, maglanog-lanog yun, maglanog-lanog pud speakers. Unana ka grabe. No? And according sa mga Bible scholars, I researched about the church in Pergamum and the Pergamum itself. No, grabe ang idols worship influence. Number 1 na diha ang temple ni Zeus.
kanang mga Roman gods and goddesses. Grabe ang worship, ang culture sa Pergamum, purely demonic, satanic yun. No, mo nang grabe ang pagka-emphasize ni Jesus dire. Pero unsay yan, appreciate niya. No, I know that you live in the city where Satan has his throne, yet you have remained loyal to me. Nindot ng simbahanan ni, loyal kay sa Ginoo. No? Muna isa na note ni Jesus. Muna, kayo kay si Jesus mo tanaw og simbahan, no? Pero kita as tao baya, no, pag nabuhat nga mali ang somebody, di na gyud nato makita iyang maayong butang nga gibuhat. That's human. Pero si Jesus igsuon lahi siya. No, kayo kay diri bago niya banat-banatan ning simbahanan ni iya sa i-appreciate. Unta una tanang parents bago mo mamunali appreciate sa inyong anak. I know your works, ikaw tigugas og plato, ikaw tigmap sa salog, pero ako kauyon sa imong gibuhat. No, wala ka ba, no? Wala, nice ning ginabuhat ni Jesus, positive reinforcement, and then, ana dayon, di ba? Wala, buutan ka nga bata, dituman juga sa kuha, pero nagpabadlong man kasi mong mama, bunalan gyud ka. No? Ano ba? Nindot din yun. Nindot din nga style, magtuon taan eh. No? And then, napag-yun. You refuse to deny me even when Antipas, my faithful witness, was martyred among you there in Satan's city. Kini si Antipas, igsuon, sa ilang panahon, pisisyan niya, doktor. Unya, sa grupo sa mga doktor, na ay isa ka doktor dito, nga gi-accuse siya, nga nagpropagate og Christianity na which is bawal sa ilang panahon. So, gi-accuse siya nga ni-rebelde siya sa emperor. So, say gibuhat ni Antipas, gingon diri nga na martyr according to Jesus. Ang gibuhat nila kay Antipas, gi-accuse siya nga nagrebelde siya sa emperor tungod nagpropagate sa Christianity. So, gidakop siya. O gipatay siya, unsay paagi nga gipatay ning tawhana si Antipas. No, uso sa Roman Empire sa una ang punishment nga nag-create sila og baka nga bakal. Baka nga made of copper. Tapos isulod ka didto, tapos naay kalayo sa ilalom. Nga pa initon siya hantod mamatay ka didto sa suffering of suffocation o grabe nga kainit nga mapaso ang tibok lawas nimo nga mura ka giluto nga buhi. Maunay nahiaguman ni Antipas igsuon. Giluto siya nga buhi sulod sa bakal nga baka. No, gikulong siya didto. No? Pero grabe na appreciate ni Jesus, no? Wa gyud gi-deny, wala na hadlok ang simbahan sa Pergamum. Sa dihang nakita nila, nadungog nila kay public man na nga punishment. O man ay panghambog kay panghadlok man na sa mga ubang Christians. Pero wala sila nahadlok, nagpabilin sila nga simbahan. Mo nang dili ni basta-basta nga church igsuon. Di ka kaingon nga compromising church wala kay ayo makita. No. Na-appreciate na ni Jesus kay dili lalim lang yan. Nakailan kang imagine na. Oh. Di ba? Lami man jud kay mukha og litson. Imagine nag-yunana ka. No? Nakay kauban din eh. No. Nag-evangelize dito, tapos gidakop, tapos gilutong buhi. Tapos nagpadayon gihapon ka sa mga Christian walk. Wadyo ka nahadlok ni simba gihapon ka. Di ba? Kayon ka nga lig-on jud ni nga simbahan igsuon. No? Na-appreciate jud sa Ginoo. First appreciation, nagpabilin sila nga loyal bisan pa man ang simbahan natukod kung asa ang trono ni Satanas. Ikaduha, bisan pa man nga grabe ang persecution na anay gipatay nga kauban nila, igsuon nila. Og dili lalim ang pagpatay sa iyaha according to church history. Pero padayon silang pagtuo. They refuse to deny Jesus. No, in verse 14, but I have a few complaints against you. You tolerate some among you whose teaching is like that of Balaam, who showed Balak how to trip up the people of Israel. No, mo ni isa sa complaint ni Jesus ilaha. They are very tolerant with the false teachers. He taught them to sin by eating food offered to idols and by committing sexual sin. In a similar way, you have some Nicolaitans among you who follow the same teaching. Repent of your sin, or I will come to you suddenly and fight against them with the sword of my mouth. Mo na yung strategy ni Satanas igsoon. Pag ang simbahan, di niya kaya mahurat
through persecution. Di niya kaya mahurat ba? Di niya kaya mapugnan through culture, satanic culture, persecution. Pag di niya kaya pugnan igsoon, ang another strategy ni Satan, mosulod siya sa simbahan. Kaya di man niya kaya pugnan ng church, so iyahang sudlo ng church, pinaagi sa mga false teaching. False teachers. Ug mao na inhitabuan ning simbahan na. Lig-on nga simbahan, dili basta-basta nga simbahan, natukod sa teritoryo ni Satanas, wa jud gi-deny si Jesus panahon sa persecution, tungod kay unana man day ka strong ang simbahan, so gi-infiltrate ni Satan og false teaching, og didto siya nahimong successful. No? In verse 17, anyone with ears to hear must listen to the Spirit and understand what He is saying to the churches. To everyone who is victorious, I will give some of the manna that has been hidden away in heaven, or revelation from heaven. And I will give you to each one a white stone, and on the stone will be engraved a new name that no one understands except the one who receives it. Panahon sa Roman Empire igsuon, sa ilahang athletic contest, pag mudaog ka, tagaan ka og puti nga marble na naa nakasulat imuhang pangalan. No? So diha gi-inspire pod in relation na makarelate ang audience. No? Tagaan kag bato nga puti kung asa nakasulat imong pangalan. In other words, naa kay reward pag abot sa kinabuhing dayon. So the strength of the church in Pergamum, first, they remain loyal to Jesus despite living in a satanic environment. Muna strength aning simbahanan ni na gusto nato i-inherit, gusto nato sundugon igsoon na bisan pa man sa influence sa tuang kultura, sa influence sa tuang mga barkada, silingan, pamilya, unsa man nga klase nga background nga naata igsoon, sundugon nato ang gibuhat aning simbahana nga wa gyud nawala ang ilahang loyalty sa Ginoo. Loyal gyud sila. Kristiyano gyud sila bisan pa man sa demonic cultural influence nga nag-exist na mabasa nato sa Revelation chapter 2 verse 13. Dili na siya sayon nga baruganan igsoon nga magpadayon ka nga loyal sa Ginoo bisan pa man ang naa sa imong palibot grabe kaayo ka anti-Christ. Say nakatesting ana. Kanang bag-o pa gani ka nakasulod sa born again diha nimo na ma-discover nga number 1 di ay nga lungga ni Satanas imong pamilya. Kaysa diyang na born again ka, sila number 1 ni kontra nimo. No? Pamilya nimo, mga barkada, mga tao nga duol sa imuha, matingala ka. Katong wala pa ka na born again, wala sila pakialam. Okay na kayo, happy na kayo ang imong kinabuhi, lipay-lipay, happy-happy. Pero sa diyang na born again ka, lahi na magtimplada. No? Pero nagpabilin ka nga loyal sa Ginoo, grabe nalipay ang Ginoo sa imong kinabuhi igsoon. Ing na imong katapad, nalipay ang Ginoo ng padayon lang. Yes. Di na siya lalim igsoon, appreciate kina sa Ginoo. No, appreciate kina sa Ginoo. Kanay mong loyalty na hantud karon naa gihapon. Ya kana ba yang loyalty, di ba na matest pag nagbantay ang Ginoo. Di ba na matest. For example, sa mag-asawa, ang loyalty, loyal ka sa mga asawa, kaya na siya permis mong tupad. Di man na matest ang loyalty. Matest ang loyalty pag wala imong partner. Diha matest ang loyalty. O grabe na appreciate sa Ginoo, kay bisan pa man sa sitwasyon, bisan pa man nga ang palibot nimo ungodly, imong pamilya ungodly, ay mo mga BFF, mga silingan, relatives ungodly, pero nagpabilin ka nga loyal sa Ginoo. Grabe siya nalipay igsoon. Ikaduha nga strength. The church did not deny Jesus amidst first persecution na mabasa nato sa Revelation 2 verse 13b. No? Bisan pa man sa grabe nga persecution, wala gyud ni give in, wala gyud nila gibiyaan, wala nila gi-deny si Jesus. So kanang sa imuhang kinabuhi igsoon nga naka-experience kag mga paglutos, mga pagkontra gikan sa ubang tao igsoon, pero nagpadayon ka, wa kay pakialam, ganahan ka mo kanta atong kanta gani sa Hillsong na I don't care what they say about me, it's all right. Yeah, it's all right. Kanta-kantahan ra nimo. I don't care. No? Wa kay pakialam.
No, unsay ingon sa imuha nga nabuang na ka kay sikag basag Biblia. Wa na mauway mong kinabuhi, kay sige na lang ka Ginoo. No, grabe. Sa una kalkag kay kag buhok, karon hinapay na ka gisaway gihapon ka. No? Ay imong pagtuog maoy gihimong hinungdan na mao na nagsige kag kuan-kuan na lang simbahan na ni baba na imong grados, dugay ra gud baba ang grado na atsa-atsa na gud wa pay Ginoo. Pasanginlan yung Ginoo, pasingitan jud. No, damayon gyud. No, nagkamali ka, nakasala ka, nabadlungan sa kasi mong mama, madamay dayon ang simbahan. Wala, pilapil ka diha. No, mao nang nauna ka, dugay ra ka mas pabadlong pagay ka sa una. No, pero una igsoon, persecution in any form. No, pero nilahutay ka. Wa gyud nimo gidinay si Jesus, grabe nalipay ang Ginoo sa imong gibuhat ug gusto sa Ginoo mo padayon jud ka. No, nga i-manifest sa imong faith, kay appreciate kay na sa Ginoo igsoon. No, gusto sa Ginoo makabalo ka nga tanang effort imong ginabuhat, ang pag-fight nimo sa imong faith, ang pagpadayon nimo sa imong pagtuo igsoon, bisan pa man sa mga kalisod, pag-antos o paglutos kanimo igsoon. Bisan pa man sa kaulaw, ug bisan pa man nga nagkamali ka, nadamay ang simbahan, gimak ang simbahan, gidamay sila pastor tungod sa imong binuhatan, nagpadayon, gihapon ka, nagpabaga yung kagnaong. Kay kabalo ka nga tinuod yun ni. No, kabalo ka nga tama yun ni. Para yun ni kay Jesus. Ipadayon yun ka. Na-appreciate ka sa Ginoo. Amen? Gusto sa Ginoo nga, ipadayon ni mo na. Never deny Jesus even in the midst of persecution. Now, the weakness of the church in Pergamum, o na ito ang hisgutan, tukion na ito igsoon, kay dili ta gusto nga mag-exist ni sa tuang kinabuhi o sa sulod sa simbahan. No, the weakness, isa lang, it allowed false teachers holding the doctrine of Balaam and Nicolaitans stay in the church. They allowed false teachers to stay in the church. No, in Revelation 2:14-16, diyan na ito mabasa. No, according to Jesus, you tolerate some among you whose teaching is like that of Balaam, who showed Balak how to trip up the people of Israel. Kabalo mo kinsa ni si Balaam, o sa Bisaya pa Balaam. Mo ni katong sikat nga propeta, nga wicked nga propeta igsoon, nga nagsakay og donkey tapos ni istorya ang donkey. Mo ni siya nga story. Siya tong nagsakay sa donkey nga mabasa nato sa Bible. Kay wala may laing donkey nga istorya, kato ra man iyang gisakyan. Nga sige niya bunal-bunalan. Grabe niyang pagbunal-bunal, yaw-yaw ang donkey. No? Ikaw ra mo si donkey, no? Ikaw ra ko diri. No, basta nga lingaw siya, mura siya kanang kuan ba? Murag katuuhan dili man istorya ang donkey. Kay nakita day sa donkey na nay anghel nagbitbit og espada nga pag mopadayon siya matigbasan niyang ulo. So wag yun siya, bahala, gibunal-bunalan siya sa propeta, kanini Balaam. O kabalo ba mo nga si Balaam, kay gibayaran ni siya ni Balak, the king of Moab, para i-curse ang Israel. O na iyang misyon. Gibayaran siya. So pero every time na mag-prophesy siya, mukunsad ang Ginoo, mo istorya ang Ginoo siya, o panalangin, blessing para sa Israel. So instead nga tunglo ang iyang iingon, panalangin para sa Israel. Kuyaw ni. Wicked ni siya nga prophet, pero dili ni siya false prophet. According sa mga Bible scholars. Kay di siya mubungat og butang nga wala giingon sa Ginoo siya. So di gyud niya matunglo ang Israel. So makita nimo nga walay plano ang Ginoo nga tunglohon niyang katawhan. Panalangin lang gyud gusto si Ginoo mo abot sa imong kinabuhi igsoon. No? Nakita nato na sa kinabuhi ni Balaam. No? Og tungod kay dili man matunglo ni Balaam, so giingnan niya ang hari, di man yun ni matunglo ni mga tawana, kay lahi may ginaingon sa kuwas, Ginoo. Ilahang God, lahi man. Blessing man. No? Bayaran, si kapila siya sige bayaran para tunglohon, dili man yun. So nagsuggest siya, kung gusto ka matunglo ni mga tawhana, no? Kung gusto ka matunglo ni tawhana, let them bring curse upon themselves by worshiping idols, kay masuko man na ilang God pag mag-worship na sila og idol, and do sexual immorality, og diha matunglo sila. Og mo'y gibuhat sa king of Moab. Gi-infiltrate ang mga Israelite, gitudluan mo simba og Dios-Diyosan,
og pagkahuman gi-indulge og sexual immorality og natunglo og 20,000 plus ang namatay kay gi-plague sila igsuon. Curse ni abot sa ilaha. Naging successful no ang king of Moab nga ma-curse ang Israel. Ug mao nay dili gusto sa Ginoo igsuon nga mahitabo sa church na ay gi-tolerate nga nag-exist nga tao nga maunay pagpanudlo igsuon. Ha? In a similar way, you have some Nicolaitans among you who follow the same teaching. No, Nicolaitans, naisgutan na nato ni na kaning mga Nicolaitans ang ilang teaching na okay lang mukaon og pagkaon sa mga idols. Okay lang mag-celebrate og idol worship. No, so nana nga same sila kay Balaam. No? O kanang story ni Balaam, mabasa nimo na sa Numbers, Book of Numbers, chapter 22 to 24. Basahan na siya igsuon for reference. No? So, mao ni problema sa simbahan, grabe ka tolerance sa mga false teachers. Loyal sa Ginoo, ni survive og persecution, pero dili kaharong og mga nagpakaron ingnon nga membro sa church nga naay dala nga pagpanudlo na wa na mao contradict sa Biblia. Mo nay problema ning simbahanan ni. In other words, kung imong tan-aw ning simbahanan ni, nahimo siyang bitukon. Nay bitok. Oh, healthy tan-awon pero bitukon di ay. Unsa man pagkabalo nga bitukon daw, luspad dog mata naon daw tinuod man na. No, bitukon ning simbahanan ni. No? Unsa nay giingon, no, sa Biblia, 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 2. No, sa giingon ni Apostle Paul to Timothy, now the Holy Spirit tells us clearly that in the last times some will turn away from the true faith. They will follow deceptive spirits and teachings that come from demons. Ang pagpanudlo sa mga false teachers, dili lang sila pagpanudlo nga ila-ilaha lang. Ang ilahang pagpanudlo nga sukwahi sa Biblia, dili siya lalim nga pagpanudlo, kay according to Apostle Paul, they follow deceptive spirits and teachings that come from demons. Demonic teachings. Any teachings that propagate sin and idol worship is demonic. According to the Bible, verse 2. These people are hypocrites and liars, and their consciences are dead. So mga tao din nga naghugot ani nga doktrina igsuon nga mo'y mutukmod sa mga tao nga musimba og tao, musimba og binuhat, og mubuhat og sala nga okay lang na, okay lang ng salaan na, okay lang mupatay, okay lang mamakak, okay lang mubuhat og immoralidad. Doktrina din na sa mga demonyo igsuon. Mo nang dakong problema ning simbahan ni the church in Pergamum. Though loyal, though they did not deny Jesus, but their problem, they allowed demonic teachings inside the church. No, okay lang ang same-sex marriage, okay lang ang abortion, okay lang mamakak, okay lang mamalikas, pagbantay mo ana igsuon because that is a demonic influence. Nya pag imuha biya nang i-confront ng mga mali, naanay mga prinsipyo, naanay explanation nganong ana. Because it's not just kanaganing simple kanaganing manner nga murag naandan lang yun, naanay principle behind it. Naanay explanation, justification. That is a teaching, and according to Apostle Paul, came from demons. Now in 2 Corinthians 11:13 to 15, gingon dinhi, these people are false apostles. Dili lang false teachers, apil mga false apostles na encounter ni Apostle Paul. These people are false apostles. They are deceitful workers who disguise themselves as apostles of Christ. Mga nagpakakuringnon lang ni mga tawhana. But I am not surprised, even Satan disguises himself as an angel of light. Di daw katingalahan, kaya si Satanas nag-disguise man daw nga anghel sa kahayag. No, remember, the teachings of these false teachers, pagpanudlo nga kontra sa Biblia, takaw nga kontra sa Biblia, gikan sa pagpanudlo sa mga demonyo. No?
O gisuportaan pa yun ni Apostle Paul. Dili katingalahan. Kini nga mga apostoles, kini nga mga false prophet, false teachers, dili katingalahan nga nagpakaroon ingnon sila. Kaya ang ilahang gialagaran nga mao si Satanas, hawd man sad sa pagpakaroon ingnon. Kaya man sad niya magpanggap nga anghel sa kahayag. Asa na to na ma-encounter? Dili talang opportunity, iyas Ginoo. Di ba? Talang opportunity, makayong ka, wow, blessing. Pero dili tanang blessing, igso, naghatag og blessing sa mga tumutuo. Daghan kayong mga tao nga, by the grace of God, maunani ni, maabot ni, makabot na to ni, maabot ni, makabot na ni, sa diyang niabot na, napariwara og nawala sa presensya sa Ginoo. Dili tanan. Kay si Satanas, kaya po niya magmaskara. So, in verse 15, so it is no wonder that his servants also disguise themselves as servants of righteousness. In the end, they will get the punishment their wicked deeds deserve. Gideklara na sa Ginoo nga ang mga tao nga nagdala og pagpanudlo nga sukwahi kontra sa unsay nahisulat sa Biblia. Kay mo promote siya og sala, mo promote siya nga musimba ka og tao, og dili lang ang Dios, musimba ka og binuhat. But that's the worst case. You worship idols. O gipredict na sa Biblia that they will be punished. Future punishment is waiting for them. And Romans 16 verse 17 to 18, gingon din Apostle Paul said, and now I make one more appeal, my dear brothers and sisters. Watch out for people who cause divisions and upset people's faith by teaching things contrary to what you have been taught. Money common. False teachers who brought false teachings came from demons opposing the doctrine of Christ, mo promote og sala, makapawala og kanang courage nga mo follow sa Ginoo according to Apostle Paul. Stay away from them. Stay away. Diri gikuha ang kaning gitawag nga the shunning nga mga tao nga takaw kaayo nga lahi ang prinsipyo, sukwahi sa Biblia, magpalayo daw ka sa iyaha. Nga naman, yes, matakdan ka. Pero ang Church of Pergamum, wa ni nila nabuhat igsoon. In verse 18, such people are not serving Christ our Lord. Mura sila Kristiyano, pagadli-gadli sila, pero ang pagpanudlo, wala na mao. Hiwi nga prinsipyo. According to Apostle Paul, they are not serving Christ our Lord. They are serving their own personal interests. By smooth talk and glowing words, they deceive innocent people. Mo nang kontra gyud kay Ginoo aning Balaam, o kaning Nicolaitans, mga false teachers, kontra kayo ang Ginoo, magpalayo gyud ka sa ilaha. 2 John chapter 10 verse 11. Gingon din if anyone comes to you and does not bring this doctrine, and that is the doctrine of Christ, the deity of Christ, that Christ is God, the Messiah, do not receive him into your house, nor greet him, for he who greets him shares in his evil deeds. Kaya kayo, stricto kayong Biblia, Ultimo mo greet, bawal. Kinsa din ang mga tawhana nga mo adtog balay-balay? Familiar mo ana? Manuktok og balay-balay ba? Magdag Biblia. Pero ang teaching, wa na mao. Nga naman, di sila mo tuo nga Dios si Kristo. Di sila mo tuo nga makaluwas si Kristo. Dili sila mo tuo nga naigahom ang dugo ni Kristo. Di sila mo tuo sa balang Espiritu nga mo'y muhatag og gahom sa mga believers o di sila mo tuo nga naay impyerno. Mauna mga tawhana ang magsigig panuktok, manghatag og mga flyers. O ang advice sa Biblia, dili ni gikan kay Pastor Glenn. Sige ako na po'y sisiho ninyo Ang giingon diri do not receive him into your house, nor greet him. Dili pasudlon sa balay o dili himamaton, ang other term, other translation, do not encourage him.
So wa jud kay ingon dili ka makig-converse kinga naman kana mga tawhana lahi ilang pagpanudlo sukwahi sa unsay nahisulat sa Biblia. Grabe ka sukwahi kay si Kristo dili makaluwas nimo. Dili makaluwas nimo. Mao na ilang teaching nagapanuktok. Og napato ka tong mga Korean. Ang Kristo nila dili si Kristo nga nahisulat sa Biblia. Ang ilahang founder ayaw gyud na i-welcome ng mga Korean ha. Sulod sa inyong balay, ay gyud pasudla kay pasudlo na nimo baptismohan kas tubig dito CR. Ayaw gyud pasudla, nag-ingon ang Biblia, oh. Do not receive him into your house nor greet him, for he who greets him shares in his evil deeds. Grabe. Pag imuha daw i-greet, hi. No, mo share daw ka, grabe man ka, exage lang kayo na, bazoy mo greet lang. No, kay pag mo greet ka, nagsige man na sila ampo silahang fake nga God. Nga Lord, pag naalay man na mamansin, mo smile sa mo, Lord, sign good na nga mauning mga tawhana, ang amuang makabig. Ana baya na, di ba? Sa nabuhat na nag-evangelize diya. Di ba? Pag mo tanaw lagi ni mo smile or ana, mauna ni. Oh. Ana baya na igsoon mo na niingon diri oh. For he who greets him shares in his evil deeds. Kay makapatuyang ng tawhana, kay abi niyag agri ka, okay ra ka istoryahon, okay ra ka kumbinsihon. Munang banat-banatan jud ka pag magpakita ka nga interesado ka. Munang klaro kayo giingon ni Apostle John. Og si Apostle John baya igsuon, mao biya ni nagtudlo og love. Pastor, murag wa may gugma ning giingon ni Apostle John diri. Mao biya ni nagtudlo gugma igsuon, hagtik kini mo tudlo gugma. Pero giingnan jud niya mga membro. Giingnan dyan niya mga church members nga pag naay tao nga nagdala og pagpanudlo nga wala na uyon sa gitudlo sa mga apostoles og wala gitudlo sa mga apostoles, ayaw dawata sa inyong balay, ayaw tagda. Kay kung tagdo na nimo, unsay tunglo nga na ng tawhana, maanaasad nimo. Giwarningan dyan mga believers. Una na ka strikto. Mo-coincide sa ingon ni Jesus nga gi-hate yun niya mga Nicolaitan so ilang pagpanudlo. Huh? So brothers and sisters, I will share to you possible reasons why the church compromised. Mga pastor, stricto man yun ay kaayo, pero nga nung nag-compromise man yun, nanay rason igsoon. So I will share to you 3 possible reasons why the church compromised. Number 1, the feeling of inferiority. The feeling of inferiority. Unsa na sa Bisaya? Kaubos nun. Sa kaugalingon. Kanang feeling nimo nga mubo ra kag naabot sa imong kinabuhi. No, yanong tao ra ka, simpleng tao ra ka. No, dili ka leader sa inyong community, sa balay, ikaw ang pinakaihid. No? Kanang ubos kay imong panlantaw sa imong kinabuhi, inferior kay ka, and here comes sa church set up na iniabot ng mga hambugiro kay nga mga tao, daghan kay alam, ng eskwela, Bible school, doctor of divinity, nanulod sa church, di kakaek. Mga graduhan, gwapo kay sinina, sinaw kay sapatos. Nakariban ng mga buhok, kadluka ng mga tawano eh. Napunog bulawan, daghan kay gold. Tapos ikaw, leader ka, discipler ka, mubo kay mong pananaw si mong kaugalingon, nangalagad ka sa Ginoo, and here comes abot yung mga tawhana, mukinto ka sa ilaha, mubaw ka sa ilaha, tungkol kay ubos kay mohang tanaw si mong kaugalingon. The feeling of inferiority. Entry point for the false teachers. No, to enter in the church and flourish. Pag unana ang leader, unana ang pastor, mukinto dayon kay nainiabot niya, malala, basig donor ni. No, aturan ning uyon-uyunan ni. No, sige lang siya, sagdi lang ng wali sa bisag unsa diha. No. Pahalang unsay ingon ana nila, basta mudunit lang na sa tuang simbahan para makaayos tong simbahan, okay kay na. No? Kay kinto kayo ang pastor, baw kaayo sa mga tao nga kuya og mga titulo, taas og kanang credentials, feeling of inferiority. No? And 2 Corinthians 11:4-7. Apostle Paul, gituki sa din niya. No? And verse 4.
You happily put up with whatever anyone tells you. Gikasab-an niyang Corinthian church kay ni-receive og mga false teachers. So common gini siya, dili lang church in Pergamum. Apel ang church in Corinth, nasudlan sa mga false teachers, so giyaw-yawan sila ni Apostle Paul. You happily put up with whatever anyone tells you, even if they preach a different Jesus than the one we preach, or a different kind of spirit than the one you received, or a different kind of gospel than the one you believe. Nagyaw-yaw sa Apostle Paul, kay naay nanulod nga mga false teachers, false apostles, gidawat rasad sa mga elders nga iyang gi-appoint. In verse 5, but I don't consider myself inferior in any way to these super apostles. Kuyaw ha? Ang nisulod sa Corinthian church, dili lang basta-basta nga apostle. According to Apostle Paul, they are super apostles. Kuyaw nig mga credentials. Gi-exaggerate ni Apostle Paul. Kay ang simbahan ni Quinto, ni Bao, masig bali ang pagpanudlo, gi-allow gihapon nila. Super apostle man di ay. No? Pero sa inyo ni Apostle Paul, I don't consider myself inferior in any way to these super apostles who teach such things. I may be unskilled as a speaker. Gi-recognize pa ni Apostle Paul, dili ko hawd muwali. Dili ko hawd muwali. No? Muna yung ni Apostle Paul. But I'm not lacking in knowledge. Dili ko hawd muwali. Pero na ako'y kaalam, na ako'y kahibalo. No? We have made this clear to you in every possible way. Was I wrong when I humbled myself and honored you by preaching God's good news to you without expecting anything in return? Kuyaw kayo ang gimanifest ni Apostle Paul. Wa siya nahurat. Wa siya nahadlok. Kuyaw to mga tawhana, super apostles, howd kay mamaba, kuyaw kay muwali. Si Apostle Paul, giingon niya, girecognize niya nga dili siya hawd muwali, pero naa siya'y kahibalo. Unsay ang nahibalaan? Ang tinuod nga pagpanudlo sa gospel, nga si Kristo lang ang makaluwas. Amen? Siya lang. Any doctrine, any teaching that contradicts the teaching of Christ and the teaching of Apostle Paul and the rest of the apostles, they are demonic. And if you are inferior, makasulod yun. Pag nga kay feeling of inferiority. Ayaw i-measure ang spirituality based sa standard sa tao. Lahi ang basis sa spirituality. Faithfulness to the gospel. As long as you understand the message of the gospel and as long as you are faithful to the message of the gospel, you are not inferior because you are a child of a king, the King of kings, the one who created the universe. If your father is a king, then what are you? You are a prince and princess in the Most High God. How come na mahimo kang inferior ug mukinto ka ug mahadlok kag mga tao nga bula-bula lang ang baba pero mali-mali ang mugawas nga pamulong gikan silang mga baba? How come ma-inferior ka ng mga tawhana? Bisag unsa may posisyon ana sa society, bisag unsa pa nga grado giabot ana, ngalan nga ilang prinsipyo sukwahi sa unsay gisulat sa Biblia, ayaw ka feel nga inferior ka ng mga tawhana. Because at the end of the day, if they will die, they will go to hell. And if you will die, you will go to heaven and spend your life eternity with your loving Father. How come na mahimo kang inferior? Amen? Christians, wake up. There's so much in you. No? Unana ka ang imong status, munang ayaw i-allow nga imong inferiority, mahimong entry point na okay lang, sagdaan na lang nimo ang mga tao, magsigig indoctrinate sa imuha, magsigig salsal sa imuha mga butang nga kontra sa Biblia. Og di ka katingog kay mahadlok ka, kay ubos og yanong tao ra ka. I tell you, dili ka ubos, dili ka yanong tao, anak ka sa hari. Amen? Walang kay corona ron. Imong sinina kay baratuhon lang. Imong status balay, nag-boarding house lang ka, kana lang sa imong status karon. Pero your real life is in Christ. Mas dato pa kang Donald Trump.
Bill Gates, layo ra kay na sa imuhang treasure sa heaven. I-combine ang treasure sa tibok kalibutan, layo ra na sa imuhang madawatan sa langit, igsoon. Munang ayaw kasilaw, ayaw kahadlok, ayaw ka-inferior. Mo respeto ta og mga government officials o mga tao in authority. Yeah, we give them respect, but we are not inferior to them. Amen? Amen. Kaduha, another foothold, entry point of false teachers. The fear of offending someone. The fear of offending someone. Usay magkuyog ni siya sa feeling of inferiority. Ang issue sa feeling of inferiority, status. Mas kuyaw sila, mas utukan sila, bright sila, mas dato sila, nindot silang postura, mahitsuraan sila, artistahin og mga naw, kuyaw silang posisyon. Unana ang issue sa inferiority. Pero ang kini nga issue, the fear of offending someone, lahi pod ni siya. Mahadlok ka maka-offend, basig malain sa imuha, mao nang mo compromise ka. Sagdaan na lang nimo mabuhat og dautan diha right in front of you. You will not say even a single word because you are so afraid to offend and to hurt someone who is teaching and preaching false teaching contradictory to the Bible. Maski moingon man lang, Brad, hilom na lang, Brad. Palayo na lang, Brad. Maski di na ko ka makiglalis, ingnon lang nimo. Hilom na, Brad. Ayo imong ginaingon. Mahadlok ka. O kabalo ba ka ang mga false teachers? Di na sila mahadlok, maka-offend. Wa na sila ipakaalam kung naay ma-offend. Kay demonic ang ilang teaching o ginapadayon lang nila ilang purpose nga i-indoctrinate ang katawhan sa Dios, i-infiltrate og mga pagpanudlo nga mo kontra sa Biblia, nga ang sala nga giingon sa Biblia mahimong acceptable sulod sa church. Mo man ay point. Point sa false teaching. I-convince ka nga ang sala nga giingon sa Biblia, pag abot dito sa secular world, okay ra. Una siyang battle, igsuon. Bisag asa ka, politics, education, healthcare, tanang area sa kinabuhi sa tao, igsuon, mao na'y gera. No? I-convince ka nga okay ra ni. Kaya naay justification. Pero kung tanaw ni mong Biblia, mali siya. The fear of offending someone is dangerous. Proverbs 29 verse 25, giingon diri, fearing people is a dangerous trap. Kaya kayang ingon sa Biblia, no? But trusting the Lord means safety. Kanadong mahadlo ka og tao, dangerous daw na. Nga mabitik ka. Oh. Na inisulod sa imo kailan nimo adlo kayo nang invite sa imo nga mo invest. Pero scam ang investment, na kay idea. Pero di ka gusto ma-offend kay basig malain. So nahadlok sad ka. Mabasig malain siya, balibaran nimo. So nigo rasad ka. Di na scam kag apil. Ha? The fear of offending people is an entry point for these false people, false teachers, false teaching. Fearing people is a dangerous trap. Daghan lang na biktima ani. Mahadlok kag tao. Kaysa sa Ginoo, malaot yung mong kinabuhi, igsoon. Malaot yung mong kinabuhi. Inferiority. Mahadlok ka, maka-offend. Muhilom na lang ka, sagdaan na lang nimo ang tao. Musturya sa bisag unsa. Ang church, kung ang mga church leaders, mahadlok og mga tao, kay kuan sila, kay unani sila, kay kuyaw sila, na sila yung mga titulo. So ang pastor, mahadlok, mobaw, moalaw na lang pod, na imingon nga, pwede ko mawali diya sa inyong church, na wala mi kaila, pawalihon na mo, kay maikog mi sa ilaha, impas ng simbahanan eh. Ha? Dako kay ni siya nga issue sa Ginoo. No? We are not afraid to offend people, but we don't want to intentionally offend people. Lahi na siya igsoon. Kanang intentionally mo offend kag tao. Here, the issue is that to avoid demonic teachings to enter in your life and in the church, the leader, the servant, the child of God must be ready to stand for the truth, even if the consequence is offending false teachings, false teachers.
false believers. False man sa tanan. Ikatulo, first, inferiority. Feeling of inferiority, the fear of offending someone, that's the second. The last one, the desire for human praise and approval. Gusto ka palakpak, gusto ka daygon, gusto ang mga tao mo approve sa mo nga okay kay ka. So mo compromise ka. No? In 1 Thessalonians 2:4, gingon din ni Apostle Paul, but as we have been approved by God to be entrusted with the gospel, even so we speak, not as pleasing men, but God who tests our hearts. That is the conviction of the Bible. Tungod kay approve ka sa Ginoo, gitagaan ka niya, gientrustan ka niya sa mensahe sa kamatuoran. Tungod kay gientrustan ka niya sa mensahe sa kamatuoran igsoon, dili ka mahadlok mo wali. No? As we speak, you please God, not men. Kaya kung nag-desire kag human praise and approval, mo compromise yung ka. Muna kinabuhi sa mga politician. Hindi na masabtan, hindi na madrawing. Look at that. No? Open your eyes. Tanawa ang politics world. Compromise is there. Compromise is there. Masikin sa pa, apil pastor, mudagan pagka unsay daganan even president sa Pilipinas, mo compromise gyud. Nabitaw to nidagan sa una, nidagag presidente. Tapos campaign. So niadto siya dito sa pundok sa false Christ. Niadto siya dito. Nag-share po siya niya Christian leader, founder ug simbahan. Niadto sa pundok sa false Messiah, false Savior, nga lantaran mo ingon, nga ang gibuhat ni Kristo sa cross, kapildihan, ug siya'y mo padayon sa nahabilin nga mission ni Kristo, kay si Kristo namatay man daw sa cross. So siya'y mo padayon, mo na teaching, nga siya ang Son of God. Pero ang pastor nga nidagan pagka-presidente, kay gusto, nag-desire nga ang Pilipinas mahimong Christian nation, so nisulod siya sa pundok sa kulto, og nag-compromise. Kay gusto man butuhan, that's compromise. Human praise and approval, that's very common in the political arena. That's why, brothers and sisters, I want you to rise above politics. Open your eyes, open your spiritual mind, and look at the situation. Because if you desire human praise and approval, you will compromise. No? Ako, kasabot yun ko sa political view, kay lahi yun na siya. Dili pasabot nga gibutuhan ni mo ning tao, agree ka sa tanan niyang giniingon, agree ka sa tanan niyang doktrina, because that's politics, that's not spiritual thing. Nga pareha sa spirituality. Nakay rason nga isa nga maayo anang tawhana nga pag siya ma-leader, wow, nindot ang sa imong panantaw sa imong political view. Pero dili tanang view niya agree ka, which is that's true. No? But it's correct. Nga at least aware ka nga dili tanang ginabuhat ginaingon niya agree ka. Amen? That's politics. That's how we deal with politics. It doesn't mean nga kanang gibotuhan nimo agree jud ka sa tanan niyang giingon. No? But you have this guiding principle. Na imong butuhan nga disagree siya abortion, disagree siya same-sex marriage, that's very general. Disagree siya og divorce. O man imong mga principle, alignment. No? Now, because you seek human praise and approval, di ka gusto i-reject sa mga kaalyado nimo, di ka gusto banat-banatan ka, i-unfriend ka, i-mock ka, then you will just compromise. Huh? But we, according to Apostle Paul, we have been approved by God to be entrusted with the gospel. Even so, we speak not as pleasing men, but God who tests our hearts. God wants you to understand that the spirit of compromise will enter if you seek, desire human praise, if you are so afraid to offend people, and if you are inferior, makasulod jud. And as church setup, in your personal dealings in life, parihara na og impact
mo compromise ka kung naa ka atong tulo igsoon. Amen? No, mo nang karon kailangan magbantay ang mga Kristohanon, mahimong maampuon kay ang kalibutan grabe kaayo. Daghan kaayo siya ginatudlo nga sukwahi sa Biblia. O kinahanglan ang mga Kristohanon ready ka, mangandam, managang sa imuhang kaugalingon o ang mga pastor managang sa simbahan kay daghan na kayong mga pastor karon na mura nag mga politician. Magyaw-yaw pa sa Facebook. Una mo ang na-observe. Naga ni may GC sa mga pastor nga gidelete na lang sa kalagot sa amo ang chairman. Kay namulitika na ang mga pastor dito. Oh. Namulitika na. Una kahugaw, igsoon. Mao na hitsura sa usa ka pastor nga pag ma-infiltrate og mga mali nga pagpanudlo og doktrina og wa na mamao, magkalat gyud na sa social media. Magkalat yun na. Kaya ang dapat unta sa mga pastor, wala kay i-promote nga politiko. Dapat naalang ka sa middle. Kaya nga naman, ang imo ang simbahan, lahi na, ang mga church members, lahi na sila political view. Kailangan na siya irespeto sa pastor. Dili ang pastor nga murag politician nga mangonvince nga mauray gini atong butuhan ha, mauray gini. Nya karon nag-fail man ang gibutuhan. So dapat i-kick out ang pastor. Oh. Di na to isalig tanan na to ang kinabuhi sa mga politician kay tama mga politics so friends sa una. Friends sa kay sa una karon bulag sila, nag-away-away sila. I tell you after ani tanan, friends na sila balik. What? That's politics. That's politics. Oh. Ang mga liberal sa una, Aquino kalaban biyan lang Marcos karon, friends sila sa Marcos. Oh. Ang mga Aquino ug Marcos na sila banding-banding. Kaya kalaban nila mga Duterte, that's politics. Masyak na, uy, nag-friend na po lagi sila. You don't know the game of politics. Mo na ilang life, kitun-an na nila unsaon. Oh. So brothers and sisters, lahia ang Biblia. Lahia ang gingharian sa Ginoo. Ayaw padala sa hugot sa kalibutan, same sa Pergamum Church. No? Nga, nag-compromise, nindot unta ang nasugdan, loyal, wag yun gidinay si Jesus, nag-compromise, kay possible reasons, inferior, no? Mahadlok maka-offend, og nag-desire og human praise and approval. Word to remember. To secure spiritual health, the church must not tolerate people whose doctrines are sinful and demonic. Anything that contradicts the teaching of Christ and the Bible o unsay giingon nga sala sa Biblia, no mo kontra siya, that is a demonic teaching or principle. Always remember that if Jesus is the only one we serve, we will fear and please no man but Him alone. Amen?